Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga! January 18, 2024. Ito ang Karambola sa Aliw 23. DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin si Joel Laksamana. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa website ng DWIZ882am.com. Pang iOS yan or pang Android. Live din tayo sa Facebook, DWIZ882 page at sa ating YouTube channel. Ang ating text line, 0999-376-6768. 0999-376-6768. Sa Digital Free TV, Aliw 23, Channel 72 sa Sky. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. At GMA Affordabox, Channel 25. Hahanapin nyo lamang ho yan. Makikita nyo na ang Aliw 23 at ang Karambola. Ayan, good morning. Babatiin ko lang. Hindi, ayokong batiin pala ng happy birthday. Yung aking kasama dyan sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas, si Au Melvin. Birthday, Dasmariñas. Makati, Dasmariñas. Birthday niya di wag natin siya batiin. Okay. Ayaw namin batiin ng happy birthday. Okay, sige. Si Au Melvin. Ikaw, meron ka ba ayaw batiin? Wala pero gusto ko sana magsimula tayo ng good news. Anong good news? Okay, good. Ay, di good news yan. Hindi pa nasisimulan. Okay. 5 Pilipina Wow! napili ang nasama sa Forbes list of 50 inspirational women. Sino-sino yan, lima? Inspirational na sila, na-inspira nila mga Mga tao, kababaihan. Okay, ang unang-una, ito actually, fan ako nito dahil napanood ko siya, si Filipina actress Dali De Leon. Na-nominate sa Golden Globe, mga ganyan. Okay. At maganda, ang karir niya ngayon, nasa Hollywood siya at European films. Okay. Pangalawa, ay ka-lunch ko lang to last week, si Ana Margarita D. o si Mayan D. ang presidente ng Ayala Land. Nakasamahan to dati ng boss ko ni Tony Aquino, taga ano rin to. Ana Maria Margarita D. Atenista rin to, bro. Okay. At IBM, doon siya nagsimula. Siya po ang first CEO. The first female ng Ayala Land. CEO ng Ayala Land. Yung Ayala Land, yan yung real estate arm ng Ayala Group. Right. Yung Ayala Group, meron silang Manila Water, meron silang BPI. Oo. So yan, kasama iba po yan. Globe. si Mayan D at si Dali De Leon. Kasama nila sa Forbes list ang Pure Gold co-founder, si Susan Ko. Asawa yan ni Lucio ko. Ni Lucio Ko. Sino ba hindi nakakaalam ng Pure Gold? Okay. Kahit dyan sa amin, may Raymond Bill Pure Gold na nga. Sige, at sino saka pa? si Miriam Coronel Ferrer, peace negotiator to. Okay. At ang Medeling president and CEO, hindi ko kilala nga lang ito, Okay. si Esther Go. Kilala mo ba yun? Si Esther Go. Esther Go. MBA, ano yan City Group. Nagpunta sa City Group New York. Oo. So yan, mga business figure yan. mga figure. Pwera lang si Coronel Ferrer. Yan po si Kapon Esther Magsay Go. Award yan, Meron siyang high-tech company, Medilink. Ayun, Medilink. Hindi ko lang alam kung anong basis kasi ng Forbes magazine. For in choosing kung sino-sino yung mga 50 over 50 ang tawag nila. More than 50 years old at 50 ata yung kanilang pinipili. So yun. Pero yan, limited sa Asia. Well, Ang kanilang basihan dyan, may influence sa corporate world. hindi lang, bro. Sa movies, si Dali at saka
sa peacekeeping efforts. Okay, itong kasama nila sa region kasi Australia, parang Asia Pacific Okay. region na, si pop icon Kylie Minogue. Ayan, kasama nila. So, Ayan. Ano din yan? Artist. so In the field of arts, corporations, and peace and order ata. Ewan ko. Parang galing. ganyan eh. Hindi pinaliwanag ng Forbes. so Kung ang congratulations kanilang basihan doon. Basta congratulations kasi meron 5 Pilipinang nasa. na doon. Okay. At yan o, hindi quota. Hindi. Kumbaga, May- talagang deserving Ano to yung sinasabi natin, mga affirmative action. Ganyan, Hindi, ganyan. talagang ano sila. Ganyan. So, dako naman tayo doon sa usapin tungkol sa China China. at Taiwan. Maraming Di ba? Na kumbaga, nag-react ang China, lalo na yung foreign minister at nagsalita ng maanghang. Sabi daw, magbasa-basa ka naman, sabi daw kay BBM. Oo, pare. Yan. Ang sakit magsalita Oo, sumagot. Ito, talaga nagpatawag ng press conference ang ating Defense Secretary, si Gilbert Teodoro. Or Gibo. At ang sinabi niya, yung salita ng foreign, spokesman lang yung nagsalita niya. Oo. Hindi ho ranking official. Spokesman lang ng foreign ministry diyan sa China. Tuloy mo, maganda yung Ang sinabi niya, gutter. level talk. Gutter Ano level ibig sabihin nun, pare? Ha? Gutter level. Balahura. Ganun yung talagang salitang kanto. Palengkera. Yung gano'n. Ano pa ba? Bastos! Gano'n. Yun na yun. Napakababa pag sinabi mong gutter talk. Oo, Gutter po, yan yung sa kalsada. Kalsada. Yan yung sa gutter, yung kung saan pumupunta yung mga, yung drain. Oo. Yung drain, yung That's maduming as tubig. low as you can get, bro. Pare, matanong na kita, nandito ko na rin. Di ba meron tinatawag gutter level basketball? Ano ibig sabihin nun? Meron bang gano'n? Di ko Meron alam daw, yun eh. pare. Yung, Meron? Ikaw, nag-player ka. Yung talagang kung makalaro, balahura, yung talagang, ano ba yun, sinasahod. Diba dati may mga nagdudurapay, ini-spit daw. Madumi. Oo. Madumi, gano'n. Well, nung panahon ko, enforcer ang tawag doon eh. Isang tao Pinaganda lang ang gumagawa nun, yung gano'n. Okay. Enforcer lang ang sa mga nagsasabi. Gutter level, that's a Do not play with fire, ganyan. masama pagkaka... Ngayon, may mga report po na sinasabi, naging issue ngayon ito. So-called experts daw. Kailangan daw sana, kung hindi mang refuse from commenting ang presidente, dapat daw maging sensitive statement yung kanya. Yun ang sabi daw ng mga expert. That's a lot of bull. Oo. Para bang hindi pinag-isipan itong statement na to. Okay. Kung kayo nag-iisip, expert kayo eh. Sabihin na natin kung kayo nag-iisip. Okay. Okay? Yung mga ganyan statement, hindi po spur of the moment yan. Hindi bigla-bigla na lang nag-post sa X ang ating presidente na out of the blue, na walang plano-plano, Oo. walang diskarte. Parang yung mga iba na dyan sa social media, ang bilis makapindot sa telepono. You've Hindi got ganun. to give our government credit. Pinag-isipan po yan. At a-analyze natin yan kung bakit nasabi ko yan. Number one, bago nilabas ng presidente yan, statement na yan, sa X lang niya nilabas. Okay. Nagsalita ang Foreign Affairs Department natin at sinabi that the Philippines adheres, sinusunod pa din yung One China policy. Bago yan, naglabas sa X. Okay? Eto pa, yung mga ibang bayan, official ang kanilang statement. Oo. Bakit ko nasabi yan? Kasi po, ang mga kanilang mga foreign ministry, ang nag-issue ng statement and therefore, it's an official diplomatic issuance. Okay? Sa foreign ministry. No? Ang ginawa ng ating presidente, sa X niya nilabas. Okay. Which kind of Hindi official channel. takes a semblance of parang personal niya yun. Okay. Hindi ba? Hindi parang official. Ganyan po pinag-isipan yan. Ngayon,
bakit kinailangan mag-congratulate sa Taiwan President? Aba, napakalaki po ng ating at stake dyan sa Taiwan. More than 200,000 Oo, na Pilipino ang nagtatrabaho dyan. nagtatrabaho dyan. O nakatira dyan. Ang ating trade, malakas po dyan. Ang ating investment, malakas dyan. Okay? Kaya nga nagbe-maintain tayo ng economic, so-called economic. Okay. That's the de facto diplomatic, kumbaga sa diplomacy ho, gumagamit din tayo ng mga ganyan. Yung ating MECO, Manila, Taiwan, TECO, MECO, Manila Economic Cooperation Office. Ganyan. So yung mga nagsasabi na tuturuan pa ang presidente, dapat daw more politically statement. Kailangan daw not offending China. Doon ako nagngingit-ngit na alam mo po, ganito yan. Kahit anong sabihin ng presidente, ang China babakbakan siya. So, bakit mo i-consider pa? Short of sinusuko mo na lahat. Short of sinusuko na ng presidente lahat. Meron isang analyst ang sinabi niya, ang word na ginamit niya, kowtowing. Alam niyo, Kautawing. kowtow? Oo, yung para kang... Yumuyuko, nagbabaw. Yung sinasabi niya, kapit-kapit sa ilong. Ginagano. Yung Kowtow. 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 Well, that's a Chinese term. Kowtow kasi. Kowtow. Kowtow. Oo. Ha? Short of kowtow, lahat na sabihin daw ng presidente, yan nasabi ng ibang analyst. Masasabi ko halimbawa yung political teacher sa PUP, Philippine Polytechnic University. Kailangan po ng na minarapat ng presidente na batiin yung kanyang kumbaga pwede na natin sabihin counterpart. Alam nyo, sa Twitter o maski sa Facebook, lahat ng social media, sari-sari pong bati ang nakikita ko dyan, maski presidente man ng Rotary Club. Oo. Yung nagpresidente ka, ng isang, sabihin mo na, territory lang yan. Hindi po bayan. Presidente ka ng Taiwan, hindi ka makakatanggap ng bate. Okay. Makakatanggap ka ng bate kahit pa paano. Oo. Ang sinasabi nila, dapat daw, ang presidente hindi na bumate. Ano? We have to please China? Yun ang hindi ko gusto sa sinasabi nila. Okay? Ako, I will let the president do whatever he wants. When it comes to things like this. Ang China po, kahit ano sabihin nyo, magre-react yan when it comes to Taiwan. Okay, pero ang akin yung seriousness, although siguro tansyado rin yan, ang reply ng China, yung Ministry of Foreign Affairs spokesman nila, ang lupit di ba? Una, pinatawag yung ating Philippine Ambassador to China, si Jimmy Flor Cruz, to lodge a serious demarque. Ano ba tayo? Ang sinabi... urge the Philippines to present a responsible response to China. Para bang nag-aantay pa sila ng responsible response. So, suggest magbasa daw si President Marcos ng to develop sinabi proper ni Gibo understanding. Teodoro, Mga ganun ba? aasahan naman natin yan from China. Talagang ganun. Par for the course. Aasahan natin yan dahil sa situation nila dyan sa Taiwan. Sa kanila, non-negotiable yan. Kasi daw, at saka itong Taiwan president na to. Good morning. Good morning. Ito kasi Taiwan president na to, si Lai Ching-te. Oo. Talagang galit ang China. Galit ang China dyan kasi Hindi lang yun. You have to understand that this DPP party has always been very, very virulent in their remarks towards China, and of course, talagang matindi ang kanilang ang kanilang mga responses as far as China is concerned. Pero, this is par for the course. The president did not do anything about it. He has already made his remarks. Wala na yan. Inihintay daw, bakit hindi raw nagre-react ang presidente? Hindi na dapat mag-react. Because yung sinabi po nung spokesman ng Foreign Ministry ng China,
It's not worthy of a remark from the President. Ano yan, may levels yan eh. Kung gusto natin na if there are certain people like Din Dumanhit and his strat base would like to engage Aga-aga binanggit mo si paring Dindo. Of course. Yung kayo makipagbaka. Oo, doon kayo Sa baka, ano po, sa social media, aba, katakot-takot ang support na nakuha ng Yes. Presidente. I think the Ganun talaga eh. tapos na yan. Alam nyo, As far as the hindi president's nyo concerned. pwedeng babuyin ang aming Of course, presidente. of course. Kami lang ang pwede mambaboy sa presidente namin. Ito lang, sa karambola lang. Hindi kayo. Hindi. Hindi kayo. Hindi pwede yun. Sino kayo? Ang question po dyan, na-violate ba yung One China policy? Of course. Sa pag-post ng presidente ng, ang alalahanin nyo, ang iniintindi ng presidente doon, yung interest ng Pilipinas dyan sa Taiwan. 20, mahigit 200,000 Filipino And workers. it's not even that. It is as a matter of fact, Taiwan is even closer to us than mainland China. Very close. Just a stone's throw lang, away. oo. Diyan sa Batanes, you can already hear the radio of Taiwan o Kaohsiung. Kaya ganun kalapit yan. So, wala yan. Let the president do what needs to be done. Bakit yung mga nag-congratulate ng official pa ang nag-release foreign ministry nila? Wala ka narinig sa China Ministry, Foreign Affairs Ministry. It was expected. Sa akin, kahit ano sabihin ni BBM, uupakan at uupakan. Ay! Meron Sir! something. Good morning. Meron tayong ano. Uupakan at uupakan siya dyan eh. Good morning. Hindi, tsaka ano yan. It so happens kasi na si BBM, galing tayo dun sa policy ng Duterte administration na kumakawala tayo sa US. Oo. Ito si BBM, ngayon, binabalik niya yung dating matagal nang historically, matagal na relationship with the US, yung EDCA and everything. Oo. So in the eyes of Beijing, kalaban yan si BBM. So ang sa akin, kahit ano sabihin niya, uupakan at uupakan siya. When it comes to Taiwan. Hindi, si Presidente, Ah. inaalagay niya sa sentro ulit yung ating which is just part of the policy, which is friends to all, enemies to run. Diba? Ganun lang yun. Kasi, nag-extreme nga nun eh. There was extreme. So, the pendulum is swinging back to the center. And that's the... Yan ang magandang analysis. At we Good have to morning, go back to the Secretary center. Larry Gadon. Good morning. By the way, Ay, magandang good morning. umaga po sa Magandang inyo lahat. umaga po. Ito po si Atty. Larry Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Okay. Pero hindi ko gusto yung sinabi na sana hindi na lang daw nagsalita ang Sino presidente. nagsasabi nun? Meron mga analyst ano bang analyst experts? Alam nyo, may dahilan siya ba't siya nagsalita ng ganyan at hindi natin pwedeng saklawan yon na meron siya sariling purpose. At kitang-kita nyo na pinag-isipan niyan, hindi yan yung spur of the moment o kursunada lang. Ganon. May mga steps eh. Nagsalita muna yung foreign affairs. We adhere to the One China policy. Yes, oo. Hindi niya ginawang official yung kanyang congratulation. Inalagay niya sa personal X account niya. Oo. Kaya mga ganyan po, kinukonsidera yan. So, lecturean mo pa ang presidente, sasabihin mo, sana hindi mo na lang yun. Sino yung nagsasabi na yan? Expert daw, ayon sa mga report. Wala yun. Expert. Walang ibig sabihin. Nasaan sila ngayon? Kung expert kayo. Nakipag-usap lang sa kanto yun. Ano kanto? Ang daming ganyan, nakakainis yung mga ganyan, Kanto-kanto? mga expert. Teka nga muna. Expert ka, nasan ka? Ay, nako. So, hindi naman na-violate yung One China policy. Oo. And, Kaya One China policy, pag sinabi ng Beijing na violate niya yung One China policy, lagi namang, pwede nila sabihin yun. One way. One way lang yan. Hindi mo kailangan mag-agree, nga, na-violate ko, nga. Hindi. Dineclare ng China, na-violate niya yung One China policy. That's it. Sinabi ba ng China ngayon yun? Hindi. Hindi nga. So sa kanila, maliwanag na hindi. Hindi. At saka, as the president of the country, as head of state,
kahit paano naman, we have to maintain also some good relations with Taiwan because Oo. alam mo ba na 100,000 Pilipino. napakaraming Oo. Pilipino dyan sa Oo, Taiwan. sa totoo lang, may mga kaibigan ako na. Oo. Yeah, tsaka we are looking forward to having healthy trade. Taiwanese businessmen come back Yeah, to the trade Philippines kasi relations, oo. nawala rin sila eh. Oo. Nawala rin sila. So, we have a very robust Although we're not relation. declaring that we should also break our ties with China. Yung head ng UP, One China policy One na China nga tayo. policy. yung head ng UP Political Science Department, Aris Arugay, Oo, sabi. nagsalita. Sabi niya, at the moment, walang tolerance ang Beijing pagdating kay Marcos. Aha. At the moment, kumbaga, pigon sila talaga kay Marcos. Because of the EDCA and special Yeah, mga relations with the ganyan. US. Oo. Halimbawa, nakipag-usap sa kay Xi Jinping. Pagkatapos, inapprove niya yung EDCA. Kaya galit yung China sa kanya. But that's just China. Okay. Okay? Alam nyo, ang China po may problema. And that's just a perception. Yes. By the way, Yes. it's not official because they are talking. Parang ano yan eh. US at saka China nagbabangayan sa mga newspaper. Oo. Pero Nag-uusap lang sila eh. So, ang gusto nila, we have to please China. ang Ganun ba? nung Ayoko pumunta naman si- noon. Nakita mo na Ayoko din naman that we please the US. Oo. pumunta Dapat doon nasa si gitna lang. Blinken. Sino? Blinken. Oh. Anthony Blinken. Pumunta doon si Yeltsin. The statement is, we cannot afford to have China and the US decouple. Because it will ruin the world. Ano yan? Pero, They tignan mo- need each other. they need each other as well as the world needs both of them. Yun ang Together. sitwasyon. Together. Hindi nag-aaway. Ngayon, ang nagbabanat sa China, kung tignan mo yung mga statements, meron pa nga mga congressional action dyan, resolution, etc. Sila yun. But at the level of those people na who are working on this kind of relations, okay lang. Let the headlines be. Well, Ganun lang yan. alam mo, sa China, parin Jonat, Attorney Kidlat, Joel, may problema sila. Malaki. Right. The economy of China is going down. Okay? Malaki po ang implication niyan. Sa buong mundo, malaki na implication. Oo. Di mas lalo na domestic. It's a domestic. As a matter of fact, yung PSE, yung stock market natin, nag-react kahapon. Oo. Bumagsak because of the news na ang Chinese economy is going down. So, nag-react yung ating stocks. Yung mga ganyan po, always kinoconsider yan. Pagdating sa mga statements, when you're addressing your local audience. Pero ano ang basis nung statement and concept na yan or perception that the Chinese economy is going down? It is. Hindi, it is because Statistics. inflationary pressures sa West. Tsaka major market nila US sa totoo lang. Well, the world Apektado yung economy. export, yung The export, world economy is slowing export down. machine nila is affected. Plus real estate nila bumababa yung yung level. So but these are natural dahil ang bilis naman akyat nila the past Saka couple of hindi years. lang yun. Yeah. If you say it's going down because for the past 2 or 3 decades, Oo, ano sila ang bilis double digit ang kanilang Hindi. ikikyat eh. Pero- Ngayon, kung halimbawa 5% na lang yan, Pero- because yeah, they're yeah. coming from a Pero- level na mataas na eh. Ayudahan ko lang Ayaw yung ka-based base nila eh. Ayudahan ko lang yung sinabi ni Paring Conrad. But because of that ngayong slowdown, actually hindi naman bumababa ng gusto. Hindi na. So slow down yung economy nila, matindi yung pressure sa leadership nila ngayon. Meron. Mga bala yan, ang mga kalaban doon. And itong mga ganitong pananalita sa laban sa Pilipinas, may audience sila ron na kailangan na In addition to that, tough talk ng I think konti, we should be we should already be aware of all of these things. At the same time, ang importante sa atin, we should already develop a core also in the bureaucracy na magiging wolf din. Kasi yan ang kanila eh. Meron din dyan sa bureaucracy states, may mga tagapagsalita doon Oo. or others na makikipagbanatan. Yun lang ang papel nila. Yan ang papel nila. Kahit yung spokesman, yan ang papel niya.
Ako, ang nomination, alam niyo na kung sino nominee ko. Nandito. Nandito. Ayan, makipagpanatan tayo dyan. Alam niyo naman gaano katapang yan. Okay. So, ganun yun. Well, actually, eto, meron din pong local audience ang ating presidente. Of course. Sa totoo lamang. Kasi halimbawa, may rumor ng destabilization Okay. na nag-almaraw ang mga militar at pulis. Kahapon, si presidente nakipag-meeting sa mga General. Star New Year's, ano daw yun? Call. Yun yung call. Palagi. That is the, Kaya nga lagi. nakaputi sila. Ano ba tawag? Oo. and then, Gela? Gala uniform. Gala uniform. At the same time, Gala uniform. ang ano kasi, ang report is that the destabilization is being fueled also by China. Ayan. Ayan nga. Oh, so may mga ganyan na rumor, report. Ganun yan. Yeah. So may mga ganyan na at this point in time, mayroon Being fueled by China and being funded by whom? So may mga ganyan. May Yan mga ang hindi so, pala. there are a lot of things that we don't know. Well, ang presidente po in constant touch with the military, nag-preside nga siya ng command conference. Diyan sa Camp Aguinaldo. Pagkatapos, meron pong balita. Siguro kahapon niya rin in-announce to. Na ang presidente raw po, nagbigay ng rice subsidy sa mga sundalo at sa mga pulis. Yan. So sabi ng report, amid rumors of destabilization. Binigyan na nila ng mini. Puta naman, Sinusuhulan yung... Oo nga, kita mo, nagbigay lang ng bigas at rice. Alam and- mo, di lang yan Kung may naman ito. mangyayari, hindi po mga sundalo, mga pulis magsisimula. Yung mga nando sa itaas. Ano ba kayo? Ang makikinabang dito nga, yung mga sundalo, totoo naman nahihirapan yung mga... Hindi, sinasabi pa Hindi, at saka, hindi lang Para naman wag ito, sumunod yung mga sundalo hindi lang sa yan mga yung general. pagkakataon na namigay ng bigas si Presidente. palagi. Palagi naman si Gadon nga, namimigay ng bigas eh. Presidente. Huwag yung bigyan ng kahulugan niya. Hindi, tsaka ano yan. Ano ba to? Si Presidente, as far as the military is concerned, alam din niya yung sentiment na nababasa naman niya. At sinasabi na marami dyan sa militar, ang nakikinabang dyan sa mga desktop na involving, yung mga nasa retirement, kung hindi man retirement, yung mga tao na gusto Ibig mo sabihin Wala may na. umaandar? Meron. Papaandar? Meron. Saan galing yan? Meron ganun. Yan ang Ay, nag-ano. sandali At saka yan. yung mga nakikinabang dyan, yung mga kumikita. I'm sure hindi galing yan sa kampo ni Martin. Kumikita, hindi ba yan simboyo ng pagmamahal sa bayan? Wala. Yun? Hindi. Never. Okay, 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23, DWIZ 882. Kasama natin si paring Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, at Attorney Larry Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat. Karapat dapat! At Ayan. hindi nagkakalat. Ayan, Ako po si Conrad Banal. Good morning uli. Good morning, good Ay, morning. ito, sariwang-sariwa. Okay. Ha? 47% of Filipino families. Ibig sabihin niyan po, 13 milyon pamilya. Marami-rami yun, ha? Oo. Ang tingin nila sa sarili nila mahirap. Hirap. Hindi gumalaw to, 48% nung nakaraang survey. Oo. So 43%, so halos constant lang. Oo. So 13 million Filipino families. Okay. Yung not poor, 21%. Bumagsak sa 24 from 24. Statistically, Ano yan? insignificant. Oo. Tay. No Tay. change. No change. Oh, yan. Yan pong poverty na yan, level na yan, kung self-rated, depende yan sa inyong perception For the day. Personal perception. and the future. Yeah. Nandiyan kasi yung worry. Hindi, at saka ano yan, largely affected by wants.
Oo. Kasi nag-iba tao ngayon eh. Pag gutom ka. Oo. Not only that, wants in material things. Pagka hindi ka nakabili ng iPhone, pakiramdam mo, mahirap hindi ka. pagkain. Nakala ko pagkain to. Kasama na yun. Kasama na yung yung... Well, Hindi nakabili ng iPhone, puro na siya. Oo. Nag-ibang perception ngayon ng mga tao na At saka yun, Ngayon po, ang main worry talaga nila yung pagkain. Oo. Sa ngayon, Oo. Pero may maganda mga naman ang... may mga iba naman, ang kanilang worry, hindi sila nakakaano doon sa kapitbahay nila. Hindi Kapitbahay ko, cannot nakabili keeping na. come up up with the with Joneses. Sobrang keeping up with the Joneses. Tumitingin ka sa kabilang bakura. ang hirap-hirap namin. Oo. Fried chicken lang ulam namin. Yung kapitbahay namin, lechon. Oo, yung mga ganon. Kaya ang hirap-hirap namin. Oo. Ganon. O kaya yung kapitbahay namin, naka 75 inches na TV. Kami, 60 50 inches lang. Oo, mga ganon, mga ganon. Mas maganda manood sa Netflix niya. relative yan. Pagka sinabi mo yung self-assessment na yan, mahirap yan. Pero ang, Pero ang silbi lang nito, ang indication na ganito, Yes. doon sa mga policy makers. Yes. Oo. Kung ang pakiramdam ng iyong constituent, 47%, mahirap sila. Kailan gumalaw ka? Kailan gumalaw ka? Nandyan yung may social impact dyan. may galaw, Nandyan may yung galaw. disgusto, yung crime rates, ganon. Ang silbi po niya survey na yan, hindi para sa atin. Oo. Para doon sa mga policy makers. Okay. Well, Alam mo, kamukha ng ni Chalex. I was about to say, Ramdam yan ang, ni Chalex yan. yan ang data ni Chalex. Ramdam ni Chalex yan, pare. Ramdam na, yung ramdam, ano yun talagang self yun ramdam na Ramdam. Oo. Feel na feel niya. Inapprove na raw po ng DTI ang first batch ng price adjustment. Ano yung mga yon? price adjustment, First batch of price adjustments, yung suggested retail price. Ng, importante ito, kape at asin. Kape at asin. Wow, laki impact nito, DTI. Na-approve nyo na pala. Bakit naman yung kape pa yun? Kape at asin. Kung tutuusin mo yung kape. Pinag-ahalo mo ba kape at asin? Non-essential yan eh. Essential. Tutuusin mo. Ang coffee, pwede ka naman mag-exist ng walang coffee. Nandiyan naman na. Eh, ang asin. Pwede kang sa balat, di ba? Yung luya. Sa labat. Sa labat. Sa labat. Akala ko sa balat. Sa balat. Oo, sa balat. Oo. Kaya yung sinangag na bigas. Pwede mo rin Kape yun. Rice coffee. Hindi, ang ano ko dito, ba't kailangan ba talaga na nag-a-adjust ang DTI ng price? Akala ko bang open market tayo? Free market. Well, actually, We are a free nagdidikta market. talaga niyan yung Kasi yung, may racket market. dito, pare. Ang balita natin kasi, De, principle yan. principle yan, hindi It's a racket. principled workout. Kasi po, para, minsan yung DTI, hindi naman nanghihingi ng price adjustment. Oo. Halimbawa, yung gumagawa ng sardinas. Biglang nagkakaroon. Sasabihin nila, ipa-price adjust ko kayo. Oo. Eto ang presyo niyan. Merong ganon. Oo. Nababalita po yan at hindi sinasagot ng DTI. Yan. Oo. Okay. Ang nakabakas nire-review sila. daw, mahigit 200 items. Oh? Gano'ng katagal ba mag-review? Oh. Ano bang hinihintay nyo? Meron ba kayong hinihintay? At saka, Galing sa Swiss bank o sa Singapore bank? Ano ba hinihintay? Bakit napakatagal i-desisyonan niyang items na yan? hindi, at saka unang-una, anong klaseng items to? Number one, yung sinasabi nga ni Larry na na essential ba yan o non-essential? Number one yun. Number two, anong basis ng inyong review? Di ba? Meron ba kayong mga parameters? Ito nagtumaas logistics cost. Ito tumaas ng ganito, ganyan, etc. Para meron kang idea kung anong ginagawa mo. O, baka naman lang yan, table review, bumabakas ka. Ayun. Bakas. Kasi meron Humihingin balato. Baka balato lang, hindi na bakas. At saka, pag ganyan sinasabi mo, na, re-reviewin namin yung 200 commodities. Plus, oo. Pag ikaw, importer o manufacturer, whatever ka, nako, Nandyan tayo. kailangan na ayusin ko to. Oo. Okay. Ganun eh. Oh, well, related sa kape po,
may issue kasi itong Starbucks. Oo, pare. Ano nga ba magandang nangyari pag-usapan dyan? yan. Ano ba nangyari dyan? Hindi ko masyadong alam yung detalye. Parang kakaintindi ko pala hindi nila, in-honor nila yung senior citizen, but you are limited to just one drink and one food item. Di ba mga senior citizen madalas yung mga card, kinokolekta tapos Hindi, ano kasi yan, di ba? may kasamang ano yan may kasamang advice. Alam mo So, kung bakit? nakakuha ka naman ng Yung iba, discount. ginagawa nila kasi Starbucks. Parang doon na sila. In other words, isang kape, isang ganito lamang ang kanila. Tapos, yun na. Standby Yun na sila na. doon for 24 hours. Talaga. But Pero yan, kaya nila, mali yung kanilang ginawa. May Mali. notice eh. Mali Oo. yung kanilang. Naglagay ng notice itong Starbucks na nililimit daw nila. Yes. Oo. Yun na nga yun. May notice na gano'n. ngayon Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi ang discount is every time that you buy. So, yung nakikita nating tumatambay sa ilang fast food, na may nakikita ko dun ako hindi ako kasama dahil nasa karambola ako lagi. Pero, yun, kada order nila, we can present your senior citizen. Yes. Yes. Lagi Yes. ayaw ng Starbucks doon. Ayaw ka Ayan. nila. Ayan, kaya sila na problemahan. Ayaw nila yun. So, Bawal yun. PWD. nililimit nila Violation ng, yung discount. Violation. Oh, wait, nag-apologize yung presidente They should. yata. Oh. Pero meron din yung Marco Polo Hotel. May kaso din yan. Yes. Ganun din. Dito yan sa Pasig. Ano naman ang nangyari? Ganun din. Ganun din. Ganun Sa din. Limit. senior citizen discount. Limit. Pag nagamit mo na, that's it. Yung isang Ito hindi dahil sa pinapaboran ko si paring Jonathan na ang mga senior Naman napunta citizen ron. po malaki ang utang na loob natin dyan. Oo. Dahil naghirap na yan para sa atin. They've made their- Nagtrabaho na yan all their lives. They have Contribute na. already contributed Yes, to yes. the society, The economy. nation building. Oo. Kaya nga ako, Oo. pag yung the likes ni paring Oo. Jonathan, Oo. nakasabay ko. Inaalalayan ko pa yan. Binibigyan mo ng paraan. Yan, daan. Senior citizen sa Ay! PWD yan. Naaabuso rin kasi. Oo. In the case of, lalo na yung PWD. Oh, Yan. naabuso. Sir, ano ba ang ano? Mukha naman nung malusog Ay, kayo. okay, mali yan ha. Ang PWD hindi lang kapansanan sa panlabas. Meron din panloob Hindi, totoo yan. nga. Oo. Mukha naman nung kayo ano. Ano ba talagang ano? Bakit? Ano yan? Ano yung sinasabi mo? Yan. Yeah. Yan, mga ganun. Nabigay Dapat po. Nabigay. magbigay ka ng ebidensya. Yung Marco Polo Hotel, Okay, anong ginawa? finailan talaga ng case. Oo. Ng Pasig, ano tawag dito? Fiscal Prosecutor's Office. Oo. Pinailan talaga sila ng case. Motopropyo. So, kung kayo establishment, medyo mag-iingat. Daan-daan kayo. Dalangin nyo naman yung the likes of paring John. Oh. At saka yung mga PWD. Yan. Oo. Senior citizens. Kami na ni Joel yun. PWD kami. Oo. Lalo na ako. Ay! Pag inatake ako ng gout, saka ng uric acid. By law Yun by yun, law. oo. Pero may isa pa nga pala, nandyan na rin At saka hindi tayo. naman sila nalulugi dahil Oo, credited, tax credit naman yan. tax credit. Yan. Totoo. Nakakainis yan. Bakit na Bakit yung dinideny pinagpapawala? pa? Kaya nagbibigay kayo ng kondisyones. By the way, At saka ang ibang kalimitan na mali dyan, ang hindi nila tinatanggal yung share nung VAT doon sa discount. Ang ginagawa nila, computin nila yung total amount, kasama na yung VAT. And then, tsaka lang nila ililes yung 20% ng particular na. Yan. Dapat problema yung yan. VAT. Dapat 32% ang inaano mo tinatanggal mo ayun. of your value, of the Abay, compute natin next time pagka ano. nasa Next time, restaurant. tingnan nyo yung Tingnan resibo nyo. nyo. 32% actually. 32% dapat. Hindi, At the same time, yung VAT daw sa housing, itanaas na ng BIR yung exemption. paano Kapag ang halaga ng bahay mo ay 3.6, yun? Oo. pababa, Oo. exempted ka sa VAT. 3.6 million. 3.6 million na ngayon. Hindi ka kasali. Si paring... Si John, Ayaw, John na, hindi oh, kasali rito. hindi kasali dito. Bayad ka ng VAT. Bayad ka ng VAT.
Hindi, I was about to say, look, by the way, Kailan ba tayo kakain talaga dyan sa Oo, bagong oo nga, bahay pare, niya sa Antipolo? ready na yan. Malapit na. Malapit na. Hindi, by the way, mayroong mga kilala kasi ako, ginagawa nila. Kasi kung senior citizen ka, makalimutin ka. Naiiwan mo yun o nawawala mo yung card mo. Ginagawa nung iba, sineserox nila at marami silang senior citizen card. Na Bawal daw yun. Bawal pala yun, bro. Hindi. Tapos Kunan ikaw, mo na- sinabi mo, nasa telepono, bawal din yun. Ino-honor, hindi. Ino-honor ba? Ako hindi minsan. Bawal, mali yun. Mali yun? Mali yun. Ba't mo pinagbabawal? Nasa telepono nga eh. Telepono, original. Kasi dati, ang sinita ko, ay hindi po pwede. Digital na lahat ngayon. Bumili ako ng donut. Tapos dun sa gusto mo pa Costco. hard copy. At saka luray-luray na yung... Sabi, yung gusto kong klaruhin ID. yun ha. Oo, yun, luray-luray na yung ID. Kaya cellphone. Pero may mga munisipyo kasi, mga syudad na ang binibigay na ID, yung talagang Plastic. card na eh. Hindi yung Kagaya ng Quezon laminated. City. Hindi na yung laminated. Ayan. Quezon City, ganun na Maganda yung yun. ID nila. Okay. Alam mo sa palengke, walang Wala, senior wala, discount. wala. Oo, doon. Siyempre. Saka sa tusok-tusok sa fishbowl, wag na kayo mag-senior citizen doon. Ay, sobra na kayo. Sobra na kayo doon. Hindi naman kami nagpupunta doon. Malaking bagay din naman yung discount eh, lalo na dun sa mga gamot. Oh, Ayun ang ay, malaki. oo. Yun ang pinakamalaki. Pero dapat dala mo yung booklet. Oo, Tsaka dala mo yung sa booklet. grocery, dala mo yung booklet mo. Ang grocery po, ang Sa grocery nga lang pala, doon, produce lang. Oo. Hindi yung... Oo. Limited. Alak, hindi pwede ah. Beer. hindi Ha? pwede. Hira naman. Nambabraso ka na sa ano nyo ha? Anong klaseng... Sa 7-Eleven ha? Incentive. Yung mga ano lang yon, yung mga food items lang. Bawal ang alak. Hindi Bawal. Sigarilyo. At saka yung mga ano, Grabe. bawal din yung mga ano, yung mga papaya soap, pampakinis, Bakit bawal? Hindi na food items. Hindi, bakit mo pwede yun dun sa mga nagpo-4P? Ay! Peace. Ay! Oo nga. Iba yun. Pare. Iba yun. Sa Eto, mga pagkain. Pagdating sa pagkain, okay? Ang nakikita daw po na kailangan natin para sa rice production, mag-invest tayo ng 1.3 trillion in the next few years. Kailangan daw mabawasan ang wastage. Oo, yan talaga. Oo. 1.3 trillion. Laki pare. No? Kakayanin ba yan? Kaya. Kasi po yan, post-harvest facilities, Yan ang number one, post-harvest facility. wala daw tayong ginawa in the past 40 years. Well, sad to say, yun na nga. Totoo Hindi. yan. Oo. Meron pero pichi-pichi. Patingin-tingin. Pichi-pichi, oo. Dapat ito buhos eh. One time, big time. Oo. At saka halimbawa, for the next 4.5 years of the administration, yan, bumuhos ka na dyan. Oo. Hindi yung mga ngayon gagawa ka ng ganito. Tapos hindi, Hindi, pa at saka i-continue. Dapat merong May sustainability. programa Hindi kagaya niyang... Dati kasi may mga plano ng ganyan eh. Kaya lang, nung pag-alis ng isang presidente, tititigil. Wala na naman. Wala Ayun ano daw, eh, walang tatlo ang continuity design eh. ni Secretary Laurel. Oo. Mahusay Joe na Laurel. tao yan. Okay, sabi niya, medium, large, small. Oo. Ayaw daw niya ng mini. Oo. Mini. Oo nga Tama naman. Oo. Economies Economies of scale po pinag-uusapan Oo dito. nga, oo. Yung integrated rice milling and warehouse Ayan. complexes. Nako, Complex. grabe. Yan, okay yan. Nakita ko yan Bukod kung po yan paano. dun sa silos, ha? Parang yung sinasabi ni Larry sa Nakita ko yan. Cambodia. Kasi inikot ko yung Cambodia. Cambodia. Nakita Ano ko nangyari yun. doon? Yan. Lalaki ng mga planta nila. Malalaki. Oo, yung... Wala. Oo. Kasi yung kanilang mga planta doon ang nasa isip yung makapag-export agad eh. As a matter Kaya, of fact, automated lahat. may mga sinasabi na yung Vietnamese rice galing sa Cambodia. Oo nga, hindi. Nakita ko rin yun. Okay. Kasi nga, ang border nila, kalsada lang. Oh. Magawa daw natin yan, maiwasan natin yung post-harvest na sinasabi mo, yung integrated rice mill, Complex. yung silos. Oo. Yung silos, yan po yung warehousing ng grain. Yan ang ginagamit dyan. Meron na ngayon mga high-tech na silos na hindi naman kasing lalaki ng mga nasa US na kala mo rocket ship. Oo. Hindi ganon. Meron na ngayon maliliit lang. Well, hindi mini. Maliit Oo. lang. Comparatively to the US silos.
na merong mga aerated dyan. Oo, Hindi aerated. mabubulok ang grains. Oo. May umiikot yung hangin sa loob. At Ang saka sabi yung po ni- nakadiretso sa ano yun, sa dryer. Yes. Kailangan na nila Yes. maggumiling. Oo. ang equivalent daw po niya, kung matanggal lang natin yung wastage sa bigas, mahigit na 20 araw nakakainin natin bigas. Tayong lahat, 110 million. Kaya talaga yun. 110 million, 20 araw. Pakakainin niya, matanggal lang yung wastage. Biro, Ang laki nun, no? bagay, no? Oo. So, I think it's worth the 1.3 Trillion. trillion. Kasi forever na po natin gagamitin Oo nga, yan. oo. Pag nandyan na yung infrastructure na yan. Well, meron namang mapagkukunan ng pondong yan. Ang part of that funds can come from the rice tarification law, yung collection doon. Despite the smuggling of rice? Ang sabi nila, konti lang daw ang nakokoleksyon Diyan dyan. sa rice dahil tarification. Kaka-smuggle eh. Smuggling at saka yung technical workout nila. At doon. smuggling. Binababaan yung taripa. Kasi hindi naman to broken to. Hindi 5% lang yan. Oo. Pag high value, ito 10%. Uy, mahilig sa manok. Okay. Ban po ang manok galing ng California at Ohio. Sabi ng... nasusunod ba yung mga ban na to? Hindi natin Hopefully. alam. Oo. Hopefully. Oo. Di ba alam natin, meron dyan, nag-i-import ng manok. Oo. Saan nanggagaling yun? Pinapalitan yung... Yun na nga, hindi natin alam, pinapalitan yung label eh. Yung balot. Doon sa balot, makikita mo kung saan galing. Saka At expiration. saka best before. Expiration. Oo. Kung papalitan mo yun, di wala na. Oo. So napapatupad ba yung mga ban na yan? Sino ang kaninong lookout yan? DTI? O hindi? Sino? Wala naman tayong inspection eh. Yung enforcement yan. Consumer Protection Bureau, Bureau ng, DTI. Na puro Palengke. SRP, Suggested Retail Price, ang inaasikaso. Okay. Tsaka buti Hindi, nga, hindi na inspeksyon. Ha? Hindi, bakit? Binan kasi dahil may sakit. May Meron kasing kumalat strain na avian flu. Oh, avian flu. Doon sa lugar na yan, California. That's, Outbreak. that's serious business. So, Ban daw po dapat yan. anuhin ng DTI yan, i-monitor. At hindi lang chicken, pati eggs. Oh, Pati kung ano man, day-old chicks. Ang dyan kasi, Oh. ang nangyayari, I don't know kung nagagawa nila ito. Kasi, aside from an area, planta eh. Oo. Dapat planta tinitignan mo rin. Oo. Di ba? Ano ibig sabihin? Ito ba planta na ito sinusunod ba nito yung mga proseso para maging safe at saka maayos yung i-export nila sa atin? Accredited ba itong mga planta na ito? Yung mga ganong klase. Oo. Hindi rin yun nasusunod. Ibig mo sabihin dapat inspeksyonin Ang din yung mahigpit mga lang nga- planta na yun. Doon. Kung kaya nga nila ihigpitan yan para dun sa halal certification, yes. ba't hindi naman na magawa dun sa Oo. iba? Oo nga. Di ba? Ang halal certification na mahigpit yun. Mahigpit yun. Meron laking business yan. Malaking Yan ang business. magandang pasukin natin na halal. Ang chicken po, tayo magaling na tayo sa chicken farming. Kayang-kaya na natin yan. As a matter of fact, ang San Miguel, all out, magtatayo sila ng ilang mga integrated Na, all over the Philippines. livestock, poultry. Hindi, poultry, basically. kasama dyan po, yung feeds. Yun ang importante sa... Oo nga, oo. Okay. Pagkatapos, contract growing. Ganyan. Sa kanila manggagayang lahat. Ginagawa na nila ngayon yan, contract dog. Pero dati, Pero mas intensive pa siguro. Ngayon, ganito pa ang iba. Yung contract growing, bibigay mo sa akin yan. Di bibigay ko sa iyo, yung mga sisiw. Okay. Pati feeds. Pati feeds, lahat. Tapos yung design ng iyong kulungan. Oo. Lahat yan. Alagaan mo lang yan, yun lang ang papel mo. Pagbalik sa akin ng manok, ang San Miguel ngayon, ipoprocess na nila yan. Parang magiging ready to eat. Apritada, whatever, chicken, curry, kung ano, gano'n. Timplado na? Ngayon, ano na? Yan ang ganyan trend na eh. ngayon.
Timplado at saka by parts. Yeah. By parts, oo. Halimbawa, ito, chicken wings. Gusto mo ito, may chicken wings. So that's good. Mas mura. Oo. pinakamurang protein, Yung nakikita sa mga supermarket, yung meron pang Mediterranean yung timpla, Meron ganyan. Asian. Ano. Yung mas gusto kong pag timplado ni Larry. Na adobo. Wala akong tiwa. Hindi. Yung timpla. As a matter of fact, yung mga poultry growers natin, Oo. at this point in time, they think that we should no longer be importing. Kaya na nila. Tama. Oo. Kasi 800 million kilos a year. Kasi ang ating ini-import natin, importation yung mga parts Laki, na no? eh. Oo, Cut up. Hindi kasi pare, mura yung part. Precisely. Yung mga laman-laman parts, etc. Pero hindi mo alam kung kailan ang expiry nun. Kaya nga, Dahil pinapalitan sabi niya. ng mga poultry growers, kaya na namin yan. Pati yung sinasabi nila na, hindi, itong requirement ng McDonald's, Jollibee, kaya namin yan, sabi nila. Tsaka, masariwa, di ba? Oo. Kung dito galing. Kaya Hindi natin- frozen, pwede kang bumili sa palengke. Ang problema kasi, the last time around, Secretary Dar, wag na kayo masyadong mag-produce ng mga chicken, ha? Mag-import na lang. Mag-import tayo, tas kayo, kung over kayo, mag-export kayo. Baligtad. Baliktad eh. Oo. Di ba meron Hindi siyang ko ganun? malaman kung anong klaseng policy. Di ba meron siyang ganun? At meron siyang ganun na programa noon. Si Secretary Dar. Tapos ngayon, he is the advisor for agricultural productivity, etc. ng Go Negosyo. Ganun. Si si Joey Lopez. Oo. Joey Lopez. Oo, siyang advisor dyan. Sa, Kala ko si Ramon Concepcion. pagkasama yun. Kasama. One money. One money yun. Tinap yung expertise niya ni ex-secretary. Tinap yung expertise niya para mangloko. Okay. Eto pare, isang example ng brilliance ng Pilipino. Ha? Alam nyo, nabubulukan ng gulay sa Benguet. Oo. Alam natin yan. Alam mo. Alam mo sino nagsalba? Oo. Yung pong trading center, Bagsakan, sa Quezon. Oo. Nabubulukan kayo dyan? Ito. Amin na, kunin namin yan. Yan po dapat ganyan ang concept ng mga food terminal. Oo, dapat ganun. Ganon. Napakaganda niyan. Alam mo ba na ang laking mura pala from the source yung yung mga gulay? Times 5 pagdating dito sa palengke rito. Ang ginawa nung trading post dyan sa Quezon, nagpadala ng truck sa Benguet at hinakot 3 toneladang gulay. Lalo na cabbage. Dahil doon daw sa Benguet, 10 piso per kilo lang ang repolyo. Repolyo. Doon sa Quezon, doon sa terminal, Oo. 15 pesos na. Oo. It's worth it na kunin mo yung 3 toneladang. Kung ganyan po ang mga terminal, tapos yung sinasabi na logistics, yung delivery, pag nakinulang sa isang terminal, kabilang region lang, pwede kang kumuha ng supply. Okay. Ano yung Ang laki pala tumutunog? ng kasi sa palengke 80 eh. Laki ng Oo, laki ng logistics cost. Oo, logistics cost nga. Kasi isa pa, yung pwesto ng palengke, mahal din. Tumataas. Oo, yung pwesto ng palengke. O nga pala, no? Ako, nananawagan ako sa Quezon City government kay Mayor Joy Belmonte. Diyan sa Suki Market, diyan sa May Mayon, Okay. nagrereklamo na yung mga tindera dahil pataas ng pataas ang kanilang renta. Ay. At marami na doon ang Hindi ba regulated dyan? yun lang ang, siyempre, yan kasi mga proprietary Private functions ng private owned, government yan. privately owned by a market na yan o public market? Public market yan, supposed to be. Pero yung iba kasi ginagawa, pinapalis sa mga private operators. Tapos may mga nagsasublease. Yun ang nanamantala. Oo, yun ang dapat na tingnan. Hindi ko alam yung kumpletong Yung istorya details, dyan. oo. Pero Saan yan, nakita Suki Market? Oo. Nakita ko na marami na talaga nagsara doon. Hindi na nila kaya Oo. yung pwesto Okay. Balikan natin yan mamaya. 9:01 ng umaga sa Aliw 23. Karambola sa DWIZ.